Ang kasong ito ay naganap sa Ellicott City, Maryland noong August 12, 2013. Para sa marami, ang buhay ni Timothy Preston ang maswerte sa lahat. May trabahong may malaking sahod sa pagtatayo ng mga bahay. May isang mapagmahal na asawa, 2 anak mula sa dating asawa ng kanyang asawang si Laura at isang magandang bahay sa Ellicott City. Si Timothy ang uri ng tao na hinahangaan ng lahat. Nakikita siya ng kanyang mga kapitbahay bilang dedikado at mapagkakatiwalaang masipag na asawa at ama na pinagkatalupasaan ng balanse sa pagitan ng pamilya at karera. Nakilala siya ni Laura, ang kanyang asawa, pagkatapos ng isang mahirap na diborsyo. Para kay Laura, si Timothy ay isang kalmadong presensya, isang figura ng lakas at pangako. Ngunit sa likod ng pakitang tao ng katatagan, ang isang madilim at walang ingat na bahagi ni Timothy ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Inihire ni Laura si Amber Collins, isang mag-aaral sa kolehiyo edad 22, upang tumulong sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, lalo na sa mga buwan ng tag-araw nang magtrabaho si Laura sa mga late shift sa ospital. Si Amber ay nagmula sa isang katamtamang background, binabalanse ang kanyang pag-aaral na may maraming part-time jobs. Ang kanyang tahimik na pag-uugali at pagiging masayahin ang nagpatanyag sa kanya sa mga anak ni Laura. Magalang siya at palakaibigan at komportable si Laura sa impluwensya ni Amber sa kanyang mga anak. Hinahayaan itong pumasok bilang pangalawang ina, lalo na sa mapanghamong mga oras kung kailan wala si Laura sa bahay. Noong una, halos hindi napapansin ni Timothy si Amber dahil isa lang siyang yaya, isang dalagang inupahan para suportahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang kanyang sariling naaakit sa madaling pagtawa at enerhiya ng pagiging bata ni Amber, isang bagay na pinagkaiba sa kanyang nakaayos na buhay. Si Amber, sa kabila ng kanyang pagiging profesional sa trabaho, ay dahan-dahan ding nahulog sa mature na alindog ni Timothy, isang taong matatag at may tiwala sa sarili. Noong una, mga inosenteng tinginan na tila hindi nakakapinsala ang ginagawa nila. Ngunit sa bawat pagtatagpo, lumalagkit ang tinginan nila sa isa't isa na hindi napapansin ng ibang miyembro ng pamilya. Hanggang sa isang malalim na gabi, nang lumabas si Timothy para uminom dahil sa uhaw, naabutan niya si Amber sa kusina na kumuha rin ng tubig. Nakasuot lang ng manipis na pantulog ang dalaga, na siyang lalong nagpagising sa pananabik ni Timothy. Bahagya silang nagkahiyaan, nagtitigan, saglit na nag-usap, at di nagtagal, ang pag-uusap na yon ay nauwi sa mainit na halikan. Hindi na napigilan ng dalawa ang kinikim-kim nilang pagnanasa. Nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Nagsanib ang kanilang mga katawan sa mainit na paraan. Pilit na pinipigilan ni Amber ang kanyang ungol sa bawat pagtaas-baba ng kanyang balakang sa kandungan ni Timothy. Patuloy sila sa ginagawa. Hindi nila alintana na baka magising si Laura o ang mga bata. Kinain na sila ng sandali. Nalimutan na nila ang lahat sa paligid nila. Sa buong June at July ng taong yun, mas naging mapusok sina Timothy at Amber. Alam nilang mali at mapanganib, pero ang panganib na yon ang lalong nagpatindi sa kanilang labis na pagnanasa. Sa tuwing walang ibang tao sa bahay, may mainit na nangyayari sa kanila, o kahit nasa kwarto lang si Laura at nagpapalipas ng gabi sa bahay si Amber, bumabangon si Timothy sa madaling araw at palihim na pumupunta sa kwarto ng dalaga. Madalas din silang magtagpo sa mga motel sa labas ng bayan upang tamasahin ang isa't isa nang walang anumang disturbo o pag-iingat na baka makita ng iba. Nagsimulang umasa si Amber kay Timothy bilang isang confident at tagapagtanggol. Hindi pa niya naramdaman ang gayong pagkahumaling at sa kabila ng kaalaman sa mga panganib, hindi niya pa rin kayang lumayo kay Timothy. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, lumalala din ang mga bitak sa buhay pamilya ni Timothy. Nagsimula siyang gumawa ng mga detalyadong kwento upang ipaliwanag kung bakit matagal siyang makauwi. Dinadahilan ang mga biglaang trabaho sa opisina na pinaniniwalaan naman ni Laura. Nagsimula namang mapansin ng mga kapitbahay na ang dating madalas na pagliliwaliyo ng pamilya ni Timothy ngayon ay paminsan-minsan na lamang. Naging mas tahimik na rin si Timothy sa bahay
ang kanyang isipan ay patuloy na kinakain ng mga sandali nila ni Amber hanggang sa mas madalas na siyang late na kung umuwi. Mas ginugugol ang oras sa pagpapakasasa sa katawan ni Amber. July 28, 2013, dumating ang isang pagbabago. Si Josh, ang 19 na taong gulang na anak ni Laura, ay katatapos lang ng isang late shift sa kanyang summer job at nakauwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Si Josh ang panganay ni Laura mula sa kanyang dating asawa. Malapit si Josh sa kanyang inang si Laura at ang pagpapakasal nito kay Timothy ang nagpakomplikado sa relasyon nilang dalawa dahil hindi naman lubos natanggap ni Josh si Timothy bilang ang kanyang pangalawang ama. Bagaman iginagalang niya si Timothy, hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Nakakaramdam siya ng kadiliman sa pagkatao nito na hindi pinapansin ng iba. Tahimik na pumasok si Josh sa bahay at habang tinatahak niya ang pasilyo, nasulyapan niya ang isang bagay na makakasira sa maingat na itinayong istruktura ng kanilang buhay. Sa malamlam na ilaw nakita niya sina Timothy at Amber na magkatalik sa hindi mapag-aalinlangang sandali sa sala. Sa bigla parang naparalisa ang binata. Hindi siya makapaniwala sa pagtataksil ni Timothy sa kanyang ina. Nag-aapoy siya sa sobrang galit at nasaktan. Nakaramdam ng matinding pagkakanulo. Hindi lamang sa kanyang ina kundi sa unit ng pamilya na ipinaglaban niya ng husto upang protektahan. Walang pag-aalinlangan. Hinarap ni Josh si Timothy. Walang malakas na boses. Tanging nasusukat ng mga salita lamang para sa masakit na kalinawan. Hiniling ni Josh na tapusin kaagad ni Timothy ang relasyon. Binabalaan nito na kung hindi, sasabihin niya sa kanyang ina ang totoo. Para kay Josh ang pagprotekta sa kanyang ina mula sa pagkakanulong ito ang naging tanging misyon niya. Desidido siyang ilantad si Timothy kung maglakas itong ipagpatuloy ang relasyon nila ni Amber. Natapos ang pag-uusap na may pangako mula kay Timothy, isang malamig na kalmadong katiyakan na tatapusin niya ang mga bagay sa pagitan nila ng dalagang yaya. Ngunit sa ilalim ng composed exterior ni Timothy, tumatakbo na ang kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, ang pagkahumaling ni Timothy kay Amber ay naging mas madilim. Parang banta ang natuklasan ni Josh na hindi kinaya ni Timothy, habang ang mga demands naman ni Amber para sa mas maraming oras at atensyon ay nagdulot lamang sa kanya ng sama ng loob. Alam ni Timothy na hindi siya tatantanan ni Josh. Pinapanood siya nito at nasa bingit ng pagkakalantad ang kanyang sikreto. Mula sa sandaling yon, ang mga aksyon ni Timothy ay nagkaroon ng isang maselan at halos nakakatakot na katumpakan. Kinalkula ang kanyang bawat hakbang. Ang bawat galaw ay iniensayo upang matiyak na walang magbubunyag ng katotohanan. Para kay Timothy, ang pagprotekta sa kanyang reputasyon at ang papel ni Amber sa kanyang buhay ang naging tanging daan sa kanyang pasulong. Napagpasyahan niya na hindi na lang stepson si Josh na kumukontra sa kanya kundi isang balakid na kailangang alisin. Sa paglipas ng mga araw, noong unang bahagi ng August 2013, naramdaman ni Timothy na nagiging makitid na ang kanyang buhay. Bawat pakikipag-ugnayan sa kanyang anak-anakan na si Josh ay lalo lamang nagpapataas ng kanyang takot at pagkabalisa. Alam niya na ang kaalaman ni Josh tungkol sa relasyon nila ni Amber ay isang ticking time bomb. Samantala si Amber ay nagdaragdag lamang ng panggatong sa apoy na nagdidemand ng higit kay Timothy kaysa dati. Gusto niyang pumili si Timothy ang mag-commit sa kanya ng buo o ang iwanan ng kanyang pamilya at bumuo ng buhay kasama niya. Ang presyon ay tumataas mula sa lahat ng direksyon. Nagbabantang pupunitin ang kanyang maingat na pinamamahala ang buhay. Para kay Timothy, parang hindi na niya kaya ang sitwasyon. Desperado siyang mapanatili ang reputasyon ng kanyang pamilya, ang kanyang karera at ang kontrol na kanyang pinanatili sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagmamasid sa kanya ni Josh na alam nito ang katotohanan, si Timothy ay hindi makakita ng daan para makausad. Nagsimulang lumipad ang kanyang isip patungo sa mas madilim na kaisipan at natagpuan niya ang kanyang sariling nahuhulog sa isang ideya na minsan ay nakakatakot para sa kanya. Ngunit sa tuwing babalikan niya ang mga pananakot ni Josh sa kanyang isipan, mas lalong lumilinaw at mas tiyak ang ideya. Hindi nagtagal
Alam na ni Timothy kung ano ang dapat niyang gawin. August 8, 2013, sinimulan ni Timothy na isagawa ang kanyang plano. Huminto siya sa isang tindahan ng mga sporting goods pauwi, saka bumili ng kutsilyo sa pangangaso. Sinabi niya sa cashier na para yon sa kanyang weekend hunting trip, pangdagdag lang sa kanyang koleksyon. Dahil ang pangangaso ay isang libangan na paminsan-minsan ay ginagawa niya, kaya walang magdadalawang isip tungkol sa kanyang pinakabagong pagbili. Sa sumunod na 3 araw, masinsinang ginawa ni Timothy ang kanyang plano. Nahuhumaling siya sa bawat detalye, pag-iinsayo nito sa kanyang isipan upang matiyak na walang makakaugnay sa kanyang gagawin. Maingat siyang gumawa ng alipay, nag-aayos ng tawag para sa isang late night project sa trabaho sa gabing kanyang napili. Iniwasan niya ang anumang bakas ng kapa at nananatiling kalmado at tahimik sa paligid ng kanyang pamilya. Itinatago ang kanyang mga intensyon sa likod ng isang maskara ng pagiging normal. Wala siyang puwang para sa pagkakamali. August 11, 2013, handa na siya. Ang araw na ito ay ganap na karaniwan na siyang mismong gusto ni Timothy. Nag-propose siya ng family outing sa paghikayat sa kanila na kumain ng hapunan sa isang malapit na restaurant na madalas nilang puntahan. Sinabi niya na baka matagalan siya, pero sinabihan ng kanyang pamilya na mauna na sila at i-enjoy ang gabi kahit wala siya. Pumayag naman ang kanyang asawang si Laura, napagod sa kanyang kamakailang mga shift. Iniisip na ito ay isang nakaka-relax na gabi sa labas kasama ang kanyang mga anak at hindi na siya nagtanong dahil alam naman niyang madalas matagalan si Timothy sa mga biglaang trabaho sa opisina nito. Nang umalis ang pamilya, nagsimulang maghanda si Timothy para sa gagawin. Dinouble check ang kanyang alipay. Tinitiyak na nakalagin siya remotely sa kanyang work system. Pagdaragdag ng ilang gawa-gawang entry sa database ng project ng kumpanya. Pagkatapos, maingat niyang kinuha ang kutsilyong binili niya noong nakaraan. Ramdam na ramdam niya ang malamig na bigat nito sa kanyang mga kamay. Alam niyang ito lang ang kanyang pagpipilian. Bandang 1:00 ng madaling araw, matapos makauwi ang lahat at makatulog, kumilos si Timothy. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Nang marating niya ang kwarto ni Josh, pumasok siya sa loob. Pinakikinggan ang tuloy-tuloy na hindi napapansing tunog ng paghihinga ng kanyang stepson. Ito na ang tamang panahon. At kinumbinsi ang kanyang sarili na ito ang kinakailangan niyang gawin. Determinado siya at walang emosyon. Ang pag-atake ay mabilis at brutal na may kalkuladong katumpakan. Sinaksak ni Timothy si Josh ng maraming beses. Pagtitiyak na walang pakikibakang magaganap at wala na itong pagkakataong mabuhay pa. Sa ilang minutong yon, nabura na niya ang banta. Ang buhay ng binatang nangahas na humarang sa kanyang sikaretong pakikipagrelasyon kay Amber. Pagkatapos, kumilos siya ng tahimik. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho, maingat niyang nilinis ang kutsilyo. Pinunasan ang bawat bakas ng dugo at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Saka tinahak muli ang daan papunta sa kwarto ng binata at kinalat ang ilang mga bagay para pagmukhaing may labanang nangyari upang magbigay ng impresyon na may nanloob at maiwasan ang anumang hinala laban sa kanya. Nang makontento na siya, bumalik si Timothy sa kanyang sasakyan. Nagmaneho papunta sa kanyang opisina at naglag ng ilan pang mga entry sa work system para kumpletuhin ang ilusyon ng kanyang pag-o-overtime. Saka umalis ng opisina. Ngayon mag-isa siyang nakaupo sa dilim ng parking lot. Malakas na kumakabog ang kanyang puso habang nananatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakauwi na si Timothy. Timing ang kanyang pagdating upang makasabay sa sandaling alam niyang matutuklasan ni Laura ang anak na si Josh na wala ng buhay. Sa madaling araw ng August 12, 2013, ang buhay ni Laura Preston ay nagbago magpakailanman. Maaga siyang bumangon, naghahanda para sa isa pang mahabang shift sa ospital. Sobrang tahimik ng bahay. Kadalasan ay sabay silang bumabangon ni Josh. Akala niya ay tulog pa ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto ng anak, ang hindi mailarawang eksena. Nang wala ng buhay na katawan ni Josh, ang bumasag sa katahimikan ng kanilang tahanan. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw ni Laura.
nakakatusok at desperado. Sigaw ng isang ina sa hindi maisip na sakit. Sa ilang sandali sumugod ang mga kapitbahay sa tahanan ni Laura. Nababahala sa komosyon habang tumatawag sa 911. Siya namang pagdating ni Timothy na kunwari nabigala sa nangyari. Nagmamadaling lumapit sa asawa at umaktong nagdadalamhating ama. Nakapulupot ang mga braso ni Laura sa kanya habang umiiyak at nanginginig na nakayakap kay Timothy. Walang kaalam-alam na ang taong ito ang mismong responsable sa pagtapos sa kanyang anak. Mabilis na dumating ang mga pulis upang simulan kung ano ang magiging komplikado at trahedyang pagsisiyasat. Sa una, ang pagsisiyasat ay nakatuon sa posibilidad ng isang panloloob. Ang mga palatandaan ng kaguluhan sa silid ni Josh, mga bagay na nakakalat sa sahig, ang mga nagulong gamit ay nagmumungkahi ng isang panloloob, kaya't nakatuon ang mga investigador sa teoryang ito. Hinapanayam ang mga kapitbahay at sinuyod ang paligid para sa sinumang kahinahinala sa lugar. Ngunit hinihimok sila ng kanilang instincts na tumingin pa ng mas malalim. May kakaiba sa pinangyarihan ng krimen. Para bang sinadya itong palabasing may nanloob na parang may nagtangkang iligaw ang investigasyon. Nagpatuloy ang pagsisiyasat hanggang noong August 14th nang nagsimula nilang matuklasan ang mga hindi pagkakapare-pareho sa alibi ni Timothy Preston. Sinabi ni Timothy na nagtatrabaho siya ng gabing yun. Ngunit base sa surveillance footage mula sa kanyang lugar ng trabaho, walang nai-record ng kanyang pagdating o pag-alis sa mga mahalagang oras na yon. Napansin ng mga detectives ang maliliit na detalye na kahinahinala. Ang eksaktong lokasyon ni Timothy sa gabi ng insidente ay nananatiling hindi na-verify at ang kanyang mga tugon sa pagtatanong ay kulang sa mga detalyeng inaasahan nila mula sa isang taong tunay na nag-aalala tungkol sa paghahanap sa taong tumapos kay Josh. Kaya't tahimik na nagsimulang mabuo ang mga hinala at pagtututa tungkol sa papel ni Timothy sa trahedya. Pagkatapos ay itinoon ng mga investigador ang kanilang atensyon kay Amber Collins, ang tagapag-alaga sa mga anak ni Laura. Inusisa ng mga detectives ang kanyang relasyon kay Timothy. Noong August 16, kinapanayam nila si Amber sa una bilang saksi. Magalang sa kanila ang dalaga, ngunit halatang kinakabahan, parang meron siyang tinatago. Kaya't patuloy nila itong pinipilit ng mahinahon ng paulit-ulit ng mga tanong. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Amber habang sumasagot. Pag-iwas sa mga eye contact sa tuwing nagtatanong ang mga investigador tungkol sa relasyon nila ni Timothy. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging hindi mapakali si Amber. Pagsapit ng August 20th, sa ilalim ng tumataas na presyon mula sa mga investigador, umamin si Amber na may relasyon sila ni Timothy. Ang paghahayag na ito ang nagkumpirma sa kanilang mga hinala na nagtataglay ng madilim na lihim ang pamilyang ito. Bagamat iginiit ni Amber na wala siyang alam sa pagtapos kay Josh, ang kanyang pag-amin ay nagbago ng buo sa direksyon ng investigasyon. Habang tinatanggihan ni Amber ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Josh, naramdaman ng mga investigador na maaaring hawak niya ang susi upang maunawaan ang mga motibo ni Timothy. Pagkatapos noong August 25th, lumitaw ang isang pambihirang tagumpay na nagpabago sa takbo ng pagsisiyasat. Lumapit ang isang kapitbahay na may dalang hindi inaasahang ebidensya, isang recording ng security camera na nakunan si Timothy na umalis sa kanyang tahanan noong gabi ng August 11th at bumalik pagkalipas ng ilang oras. Ang footage ay lubos na sumasalungat sa orihinal na pahayag ni Timothy na nasa trabaho siya noong mga panahon na yon. Ang mahalagang peraso ng ebidensyang ito ay nagpinta ng isang nakapipinsalang larawan ni Timothy, paglalagay sa kanya malapit sa pinangyarihan sa eksaktong oras ng insidente. Sa bagong impormasyong ito, nagpasya ang mga detectives na oras na para direktang harapin si Timothy. Noong August 27, 2013, dumating ang mga pulis sa tahanan ng mga Preston at inaresto si Timothy. Ang balita ng kanyang pag-aresto ay kumalat sa komunidad na parang apoy. Iniwan ang mga kapitbahay na nabigla. Ang katotohanan ng pagtataksil niya at ang brutal na pagtapos niya sa kanyang sariling stepson ay ang gumulat sa lahat. Pagbasag ng ilusyon
ng perpektong buhay ni Timothy. Makalipas ang isang taon, noong September 15, 2014, nagsimula ang paglilitis kay Timothy Preston. Noon nakakuha na ng malawakang atensyon ng kaso at ang silid ng hukuman ay napuno ng mga taong sabik na makitang ipataw ang hustisya. Napakalaki ng ebidensya laban kay Timothy. Inilatag ng mga taga-usig ang kanilang kaso na inihayag ang motibo ni Timothy na nag-ugat sa isang desperadong pangangailangan na panatilihing nakatago ang kanyang relasyon kay Amber anuman ang mangyari. Dumating ang saksi pagkatapos ng isa pang saksi. Ang patotoo ni Amber ay partikular na nakapipinsala. Idinitalya niya ang relasyon nila ni Timothy. Inilalarawan kung paano lumago ang pagiging possessive ni Timothy sa paglipas ng panahon. Ikinuwento ni Amber ang mga pagkakataon kung saan naging obsessive si Timothy. Ayaw siyang pakawalan nito at ayaw rin itong iwan ng kanyang pamilya. Nakulong ang sarili ni Timothy sa isang magkasalungat na katapatan na sa huli ay humantong sa kanya sa karahasan. Habang nagbubukas ang paglilitis, si Laura na nadurog sa pagtataksil ng kanyang asawa at pagkawala ng kanyang anak ay araw-araw na dumalo sa pagdinig. Bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Umupo siya ng tahimik. Isang ina na nawala sa kanya ang lahat. Pinilit na makinig sa mga pinagsunod-sunod na detalye ng kataksilan ng kanyang asawa at iyaya at ang kilabot ng mga huling sandali ng kanyang anak na si Josh. Nakatingin lang sa kanya ang mga kapitbahay at mga kaibigan. Hindi nila alam kung paano pagagaanin ang kanyang pakiramdam. Sa huli, dumating na ang araw ng hatol. Nabalot ng maigting na katahimikan ng silid hukuman nang bumalik ang hurado at napatunayan si Timothy Preston na nagkasala ng unang antas ng pagtapos ng tao. Sa sandaling yon, ang bigat ng trahedya ay naging ganap na maliwanag. Si Timothy na dating iginagalang at hinahangaan, ngayon ay nahaharap sa habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Ang tindi ng kanyang sentensya ay sukatan ng galit ng komunidad, isang kahilingan para sa hustisya para sa isang batang buhay na nawala ng maaga. Para kay Laura, ang hatol ay nagmarka ng pagtatapos ng isang bangungot at ang simula ng isang bago. Ang mga detalye ng pagtataksil ni Timothy ng desisyon nito na tapusin si Josh upang mapanatili ang kanyang sariling mga pagnanasa ay nag-iwan kay Laura sa pakikipagbuno sa mga sirang piraso ng kanyang buhay. Ang bayan naman ay tuluyang binago ng mga paghahayag sa paglilitis, pinagmumultuhan ng kaalamang maaaring umiral ang gayong kadiliman sa likod ng mga pader ng kanilang tahimik na kapitbahayan. Habang ang pamilya ay nagpupumilit na makausad, si Laura ay pinagmumultuhan ng pagkakanulo ng kanyang asawa at ang walang kabuluhang pagtapos sa kanyang anak na si Josh. Si Amber naman na naging ugat ng lahat ay lumayo, ngunit ang kanyang buhay ay nananatiling may bahid ng pagkakasala at trauma. Ibinenta din ni Laura ang bahay at bumili ng bago, at ang dating tahimik na kapitbahayan sa lungsod ng Ellicott ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang trahedyang magmumulto dito sa mga darating pang henerasyon. Shoutout po kay Gay Mariabo from Rojas City, Capiz, kay Loy Valiente from KSA, at kay Kose 849. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!